pangangalagaan ng likas ng kanyang paggamit sa pangingisda at pagtutroso. Mula kina Balitaw et al. 2012, kabilang sa kanila iminumungkahi upang matiyak ang likas na kanyang paggamit sa pangingisdaan ay tuwirang ugnayan sa pagitan ng lokal na pamahalaan, samahan pangingisda at mga miyembro ng kapulisan upang matiyak ang tamang paraan ng pangingisda. Ang samahan nito ay maaaring bumuo ng isang panghan na pangunahing advokasya ay pangahalagahan ang karagatan, iba pang anyong tubig. Ang pangunahing pinagmumulan ng mga ayaman tubig kasama ang mga bakawan kung saan madalas na mangitlog ang mga isda. Kabilang sa mga dapat mabantayan ay ang paggamit ng mga lambat na masyadong pino, pagbabala sa pamaraang troll fishing at paggamit ng mga pampasabog na nagdudulot ng malaking pinsala sa karagatan. Dapat din maging mahigpit ang mga pamahalaan pagbibigay ng lisensya at pagkilala sa malalaking kumpanya na pangisda ang negosyo. Siguraduhin na sila ay sumusunod sa itinakdang pamaraan ng pangisdaan at hindi manghuhuli ng mga isdang nanganganib na maubos. Ito ay manghuhulugan na tunay at tapat na implementasyon ng mga panuntunan upang masigurado ang kaligtasan ng ating katubigan. Sa isyu ng pagtutroso, mahalagang maipaalam sa bawat Pilipino ang kahalagahan sa pag-ingat ng mga kagubatan. Ilan sa mga inisyatibong maaaring gawin ay sa pamamagitan ng pagpapasok ng kurikulum tungkol sa pag-iingat at likas, kayang paggamit sa mga produktong mula sa kagubatan. Maaari ding gamitin ang social networking site at media upang maipabatid ang papel ng bawat isa upang mapangalagaan ang mga likas na yaman. Muling binigyang diin ni Balitaw et al. Na ang pagkakaisa ng mga mamamayan ay isang mahalagang hakbang upang masiguro ang kaligtasan ng mga yaman mula sa kabundukan. Kanila ring kinikilala ang kakayahan ng mga katutubo sa pag-aalaga sa kalikasan na nagpasalin-salin na sa maraming henerasyon. Isa sa mga rekomendasyon sa kanilang iminungkahi ay ang gampanin ng pamahalaan na makabuo at tunay na maipatupad ang isang pulisiya na magpoprotekta sa ating mga kagubatan. Community Livelihood Assistance Program, paglilipat teknolohiya o pagtuturo sa mga mamayanan ng wastong paglinaw sa mga likas na yaman ng bansa. National Integrated Protected Areas System. Ito ay programa na pangunahing layunin ay maingatan at protektahan ang mga kagubatan. Ito ay paraan upang maligtas ang mga hayop at pananim dito. Sustainable Forest Management Strategy. Ito ay pamaraan upang matakdaan ang permanente at suwat ng kagubatan. Ito ay estratehiya ng pamahalaan upang maiwasan ang pagdiranin ng squatting, uwad at illegal na pagpapatuloy ng lupa at pagpapalit ng gamit sa lupa. Sa pagdaan ng mga taon, mapupuna ng unting-unting pagbaba sa sektor, kita sa sektor bunsod ng suliraning kinaharap nito. Nagkaroon lamang ng pag-angat kamakailan dahil sa isang sumisikap na makamit ang proseso. Sa isang banda, ang papel ng pamahalaan ay nakakahalaga dahil malaki ang magagawa nito upang mapabuti ang kalagayan ng bansa. Ang mga polisya at mga programa na maaari nitong maging prioridad ay isa sa makapagpapatagtag sa isang sektor. Ang maling desisyon at prioridad ng pamahalaan ay makapagdudulot ng epekto sa takdang kakayahan